Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Physical at medical check-up hatid sa mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Kadiwa ng Kapitolyo, hatid ay suporta sa mga magsasaka at mga MSME. Kaliwat ka ng mga job fairs, isasagawa sa Pangasinan. At bayan ng Manaoag, handa na sa 100th canonical celebration ng Manaoag Church. Ilang paalala, alamin! Unang ratsyada, health is wealth. And being healthy means being able to serve the community better. Kaya naman isinagawa ang employees' physical and medical check-up para sa mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Pinangunahan ito ni Governor Ramon V. Gico III sa tulong ng Health Wellness Club. Nagkaroon din ng blood donation drive para sa mga pasyente sa probinsya na nangangailangan. Layunin ng aktibidad na matiyak na maayos ang kalagayan ng mga empleyado. Patunay lamang ito na sa Pangasinan, prioridad ang kalusugan. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Kadiwa sa Capitol Grounds ng Pangasinan. Dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka at mga MSME ng probinsya na maibenta ang kani-kanilang mga produkto. Isa ito sa mga programa ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III para masuportahan ang kabuhayan ng mga kababayan. Kung dati ay tuwing Biyernes lamang ito ginagawa, ngayon 2 beses na sa isang linggo. Pangako ni Governor, patuloy na paghatid ng tulong sa negosyo ng mga Pangasinense sa tulong ng Department of Agriculture at DTI. Higit 10,000 trabaho ang naihatid ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan para sa mga Pangasinense noong nakaraang taon. Isa kasi sa prioridad ni Governor Ramon V. Gico III ang kabuhayan ng mga kababayan. Para sa naturang adhikain, nagpapatuloy ang kaliwat ka ng mga job fairs sa probinsya. Sa darating na April 23, magkakaroon ng local recruitment katuwang ang peso sa Pangasinan Peso Capital Complex sa Lingayen. Sa May 1 o Labor Day, isang job fair din ang isasagawa sa Pangasinan Training and Development Center 2 sa Capital Compound ng Lingayen. Alok dito, mga local jobs at maging trabaho abroad. Bukod sa job fairs, mayroon na ring one-stop shop na serbisyo mula sa DMW, OWA, Pag-ibig Fund at SSS. Pangako ng gobernador, mas marami pang oportunidad para sa pag-unlad ng buhay ng mga kababayan. Higit 1 milyong mga deboto ang inaasahang dadalo sa ika-100 canonical celebration ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag sa Pangasinan na gaganapin sa April 22. Kaya naman, puspusan ang naging paghahanda hindi lamang ng Manaoag LGU kundi ng buong probinsya. Para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko, may mga itinakda ng traffic rerouting scheme o alternatibong mga ruta. Bawal din muna ang pagdaan ng mga truck. Ipatutupad din ang liquor ban sa barangay poblasyon kung saan matatagpuan ng simbahan mula April 21 hanggang April 22, 2026. Pinapayuhan naman ang lahat ng dadalo na magdala ng tubig at iba pang mga pananggalang sa init para maiwasan ang heat stroke.